Baboy, mamba batas, mamba baboy, mamba batas, mamba baboy. Bakit baboy? Binaboy po nila ang sambayan ng Pilipino. Papayag po ba kayo na baboyin po nila, nakawin nila ang pera ng taong bayan? Mahina. Papayag ba kayo na nakawin ng mga baboy ang pera ng taong bayan? Tingnan ninyo, naglalakihan ang mga tiyan. Partner! Wala ba tayong mga kamay dyan? Okay, bibigay ko po. Magandang hapon sa inyo lahat. Gusto ko lang ilabas ang sama ng loob ko sa gobyerno na ito. Mula nung bata ko, high school, during Marcos time, sumasama na ako sa rally na saksihan ko lahat ang katarantaduhan ng mga Marcos. Hindi lang si Marcos, kundi mga politiko na walang ginawa kundi gaguhin tayo mga Pilipino. Galit ako sa kanila dahil lagi tayo naghihirap, hindi umaasenso ang mga mahihirap, lalo naghihirap ang mayaman, lalo yung mayayaman. Ang mga politiko, galing sila, hindi man sila mayaman, pero yumayaman sila, ason na nakaupo sila sa pwesto. Pangako lang ang pangako hanggang sa napapako. Yun ang ginagawa nila. We are not born yesterday. Matalino tayo. Nag-aaral tayo. Kaya dapat tayo mga Pilipino, mag-isip tayo. Sila kulang sa pag-iisip. Nag-aral, mataas ang edukasyon. Pero anong ginagawa nila? Ginagago tayo. Hindi tayo papayag na tayo habang panahon hanggang sa mamamatay tayo, nagkakaguhin tayo. Alam natin lahat ang mga budget na yan, kung saan napupunta at kung sino ang nakikinabang sa mga budget na yan. Ayaw ko sana magsalita dito, pero galit na galit ako dahil mula nung bata ako, hindi ko man lang nakikita ang pag-aasinso ng mga mahihirap, ang mayaman, lalo yung mayaman. Kawawa ang mga mahihirap at ang mga uluhing tubo ng mga kabataan dyan. Magsalita kayo, huwag kayong matakot. Dahil na sa Europe ako, natutunan ko lahat ito. Ang tao ang may power, hindi yung mga kongregesa dyan. Either the President of the Philippines, binuto ka ng mga kaibigan ko, buti na lang hindi ako bumoto sa iyo. Dahil wala akong tiwala sa iyo, President. Magaling ka lang magsalita. Alam namin na bagag ka. Dahil may mga kaibigan kaming mga ex-general na nakakilala sa iyo sa Malacanang. Nakikita ka kung paano ka magdruga, pati anak mo. Ayaw ko sabihin lahat. Kung sino man ang nakakakita sa akin dito, nagsasalita dito sa tablado na to, kayong mga congressman, di ko naman nila lahat, pero mostly sa inyo, nagpapadala sa suhol. Ano nyo yung pera na yan? Ipamahagay nyo sa mga mahihirap, dami dyan sa tabi-tabi, sa bundok. Nakapunta ba kayo sa bundok? Pumunta kayo sa bundok. Marami walang kumakain doon. Kumakain ng dahon-dahon. Pero, ang mga politiko dyan, tandaan nyo, ang pera na kinukurakot nyo, mawawala din sa inyo yan, bigla pati buhay nyo. Kakarmahin kayo. Paghintay kayo ng parusa ng Panginoon Diyos. At huwag nyo rin hintayin ang galit ng tao na sumabog. Dahil kung ano nangyari sa Nepal at sa Indonesia, ganon din ang mangyayari sa Pilipinas. Dahil tumira ako sa Indonesia,
nakita ko kung paano pag people power ang tao doon. At nakita ko rin ng mata ko kung paano sunugin ang mga malls, ang mga pagmamay-ari ng mga politiko. Sinusunog yan. Hindi kayo matadala sa puro salita, puro awa. Hindi kayo dadala dahil sa kapal ng mukha nyo. Sobrang bait ang Pilipino. Alam ko yan, maka-Diyos tayo. Pero, pag nasagad tayo at sumabog ang galit, hindi na pwede yan. Dahil habang panahon tayo maghihirap. Tandaan nyo yan, mga kapwa ko Pilipino. Habang panahon tayo maghihirap. Wow! Napapakasarap na yung mga politiko dyan. Mansyon ng bahay, naka-aircon, pagpunta sa ibang bansa, sa Europe. Magpapakasarap, maglustay ng pera ng kaban ng taong bayan. Mga ibaba dating tax, mga bat, nanggagaling lahat sa atin yan eh. So, dapat mag-isip tayo mga Pilipino. Hindi yung puro tayo awa. Oo nga, gusto natin ng peaceful. Eh sila, gusto ba nila ng peaceful? Hindi! Dahil sila, makakapalan ng mga mukha. Yan, magpapayaman sila. Mangako sila during eleksyon. Mangako ng mga mangako. Pero, hindi natutupad. Mga pangako, napapako. Yon ang nangyayari. Mamula tayo mga Pilipino. You have to learn. Kahit kunti lang pinag-aralan natin, gamitin natin utak natin. Huwag tayo magpabudol sa mga yan. Puro salita, salita, salita. We have the power. Tayo ang may power. Hindi sila. Dahil tayo nagluklok sa kanila. Kaya dapat mag-isip-isip naman tayo mga Pilipino. No? Na tayo gusto magsalita. Dahil natakot. Kahit barilin pa nila ako ng sniper dyan eh. Okay lang sa akin. Ialay ko ang buhay ko sa mga Pilipino. Hindi ako natatakot sa kanila. Sila ang dapat matakot sa atin. Dahil walang mga mudo yung mga yan. Nag-aral. Pero saan nila nilagay mga pinag-aralan nila? Manloko ng Pilipino. Ginagago tayo. Ganun lang yun. Kaya mag-isip-isip tayo Mag-isip-isip. Lahat naman tayo dyan may mga pinag-aralan eh. Gamitin natin pinag-aralan natin. Huwag nila tayo gagaguhin. We were not born yesterday. Dahil nasaksihan ko lahat. Sumasali ako sa mga rally. Galit ako. Gusto ko ilabas ang galit ko sa kanila. Dahil wala akong nakita ng asin sa Pilipinas habang nakaupo mga yan. Never! Tandaan nyo Never na asinso at Pilipinas. Tandaan mo yan. Dahil ang pera ng taong bayan nasa kamay nila, hinahakot kung saan-saan na ibang bansa. Pagbili ng mga bahay, mga mansyon. Samantala, ang dami nang hihirap dyan. Sa squatter kung saan-saan. Noodles ang kinakain. Paglaka na ng itlog. Yan ang kinakain ng mga mahirap araw-araw. Dahil nagbimisyon ako noon. Nagbabahay-bahay ako. Sa tagal ko na, nag-abroad ako. Pero, never na nakita ko na umasenso ang Pilipinas na ang mahirap, lalo naghihirap, nalululugmok. Dahil ang pera ng taong bayan sa kabat inuubos nila. Pasensya na pa yung mga politisyan, mga congressman. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Dahil nung bata ko, lagi ako sa rally. Nasaksihan ko lahat yan. Nakikita ko kung paano maghihirap ang mga mahihirap na hindi umaasinso. Lalo lang naghirap ang mayayaman, nagpapakasarap. Thank you po sa inyo lahat.